Nananawagan tayo sa ating Armed Forces of the Philippines. Nananawagan tayo sa National Security Council. Nananawagan tayo sa ating National Intelligence Coordinating Agency. Nananawagan po tayo sa taong bayan. At nananawagan tayo kay Mr. Marcos. Please come clean on this. Paparating ang National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo na open sa taong bayan na sumama sa Quirino Grandstand na po muli hindi na sa Liwasang Bonifacio as announced kahapon sa kanilang TV station sa Net25. This is serious. At kung ipapatawag ako ng Armed Forces of the Philippines, sasabihin ko in an executive confidential session sino ang source at saan po ito nanggaling. Sapagkat the source cares so much. The source of the information cares so much for the security of the country and for the security of our people. So, mga 2 oras po namin tinalakay ito. Kilala din po niya si Franz Castro. Hindi na niya kilala ang iba pang 2 kadre na nandun sa meeting na yon. 3 beses po niya nakita. At nang tinanong niya si Dracula, kung ba't nandito sila? Ang sagot ni Dracula, wala tayong magawa. Nasa inner sanctum sila. Wow! Dracula, inner sanctum, ha? May kunting pasada muna tayo pero may isang topic tayo dyan na kung mapapansin nyo, nasa headline po ng ating live stream ngayong umaga. Ang safe house nila Tambaboy, no? Nila House of Tambaluslus at ng mga komunista at mga alipores nila ay nabuking, nabisto po. Dito lang yan sa Quezon City, sa isang malaking subdivision. Dyan malapit sa House of Tambaluslus, dyan sa May Batasan area. So malaki po ito na safe house nila at doon po pinagpaplanuhan ang lahat ng mga kabulastugan, katarantaduhan at pangwawasak na gagawin ng mga Tamba Boys kasama si Tamba at ng mga alipores nilang komunista, lalo na po si Lula Niño Franz Castro na convicted criminal sa kasong child abuse laban sa mga katutubong kabataan na na-convict siya ng Regional Trial Court ng Davao del Norte sa Tagum City. So ito po, nakakabahala kasi ang source natin ay nakaka-attend po sa meeting na ito. Babae po ito. Respetadong tao, hindi ko lang muna i-mention ang pangalan niya. Pero kilalang kilala ang source na ito at siya po ay mayroong katungkulan dati sa pamahalaan. So hint lang po ito at ang isa doon na ay si Dracula. Yung maputla na napakalaking kontraktor na may party list. Kayo na po magbigay ng pangalan. Ang tawag ko sa kanya si Boy Dracula. Kasi hinihigop nila, pareho ni Tamba, ang pundo at kaba ng bayan at binawaldas. At ang mukha niya pag nakita mo, Dracula talaga. Maputla. Hindi mo alam kung saan nanggaling ang kulay ng balat niya. Mga kababayan, maliit lang siya. Hindi yan taga Maynila. So alam niyo na kung sino yan, ha? Mga kababayan, hindi dito yung ano niya, yung kanyang party list. Hula-hula. So yan po, pupuntahan natin yan sa meat of the discussion, ang ating pinakasentro. Bago ang headline natin, na may safe house pala si Tambaluslos at ang kanyang sidekick na si Dracula. Kilala nyo ng Dracula, pinangalanan na yan ni Vice President Sara Duterte. No? Kasi pag pinangalanan mo yan, dahil may pera bilyonaryo, kakasuhan ka niya ng cyber libel, sa kung saan korte, mauubos ang pera mo. Kaya tatawagin natin siyang si Dracula. No? Kasama po nila si Franz Castro at ang iba pang mga matataas na opisyal ng Communist Party of the Philippines. Klaro, mga kababayan, na ito'y napakahalagang mapansin po natin ito. So babalikan ni ka Eric, please help me hope and pray na mahabol ko po yan mamaya na hihimay-himayin natin po at bibigyan ng pagsusuri o malaliman at matalas na analysis at maiugnay natin sa usapin ng governance and programs of the government under the current administration. Okay? Number 3, ito na po ang pinaka-headline natin. Ano po itong katotohanan dito sa nakuhang impormasyon na direktang inilahad kay Ka Eric? At ito po ay nagpapakita na ang ginagawa at ang inilunsad na mga impeachment complaints daw, which are actually mapangwasak na political demolition job laban kay Vice President Sara Duterte, ay isang grand conspiracy na pinagplanuhan, premeditated, pinagplanuhan, pinag-isipan, pinunduhan, at nagkaroon ng planning operation sa isang safe house na minimaintain daw ni Tambaboy, ni Tambiboy at nila Dracula. At nakaupo habang nagpaplano, ang tawag sa grupo nila, inner sanctum.
inner sanctum. Ibig sabihin, pinakabuod sila ng mga planners sa isang marumi at malademonyong utak na sirain ang bansa, wasakin ang political stability, di bali na magkaroon ng hidwaang pangpolitika at maapektuhan ang pang-ekonomiya at kabuhayan na kalagayan ng mamamayang Pilipino at ng buong bansa, basta matanggal lang at mawala. Masira ang integridad ng mga political rivals ng Marcos Romualdez na siyang mga ginagawa nila ngayon kay former President Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang nakakagimbal at nakakabahala sa revelation na ito. The safe house serves as the war room. Pag sinabing war room, doon po ginagawa ang plano. Doon po ginagawa ang mga sabwatan at mga operational details anong gagawin para wasakin ang mga Duterte. At ang higit na nakababahala po sa safe house na ito na minimaintain nila Tambaboy at nila Dracula, kasama po sa pagpupulong planning na ito ng mga operators ng conspiracy to demolish and attack, totally politically paralyze the Duterte political camp ay ang mga komunistang terorista. At ang isang minensyon na pangalan ay si Franz Castro. Isang convicted urban operative, convicted criminal sa kaso niya na isang child abuse na case, inapila nila, pinayagan sila ng judge na magkaroon ng temporary bail. No, samantarang si Pastor Kibuloy, wala pang conviction, hindi makapag-present ng matinong ebidensya, hindi po nabibigyang pagkakataon na makalabas on bail. Hindi siya convicted. Ito convicted si Satoru Campo, na isa ding komunistang teroristang leader, at si Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers ay nandun. At may iba pa siyang mga kasama na hindi ma-identify na itong ating source na nagmi-meeting. Kasama po si Tambaboy at pati na po si Dracula at iba pang mga leaders ng mga tuwadkom. This is something na nanindig po ang aking balahibo at kahit gahib lang buhok sa ulo ko sa galit ng malaman natin na ang mga leaders ng House of Tambaluslos sa Kongreso ay kasabwat talaga pala. Hindi lang haka-haka, hindi lang in windows, hindi lang po simpleng analysis kundi reality of actual events. Ito po bago magkaroon ng impeachment filing. Itong mga hilaw na komunista na grupo ng Akbayan ni Hontiveros at ng mga politikong survivor na mga oportunista sa Dilawan at Pinklawan nila Dilima. Ang Kamatayan Party List Group at Urban Operatives ng CPP, NPA, NDF sa impeachment complaint number 2. At ito pa po ang nakakabahala. Pinonduhan din pala itong operation ng pangatlong complainants na nagpapakilalang mga religious sector sila. Mga pari, mga religious leaders sila. Wow, nako. Now you will make the people believe na gustong-gusto ng mga Pilipino na mapa-impeach at tanggalin ang 32 million sovereign mandate of the people na ibinigay sa isang popular election sa vice presidente just because gusto nyo ng ambisyon na maging pangulo ng bansa si Tambaboy? Pagkatapos ni Marcos o bago matapos ang termino ni Marcos, ay baka may mangyaring mga hindi maganda, ang papalit ay hindi si Sara Duterte as stipulated in the Constitution at magpapa-appoint na Vice President si Tambaboy. Wow, ang galing. At sino po ang mga operator, orchestrator? Mga komunista at mga hilaw na komunista. May dalawang kasama po si Franz Castro. Hindi si Brosas, hindi si Raul Manuel, na mga komunistang teroristang operatiba sa Kongreso. Kung hindi, may dalawa pa siyang kasama. Mga lalaki daw na nakaupo kasama niya at hindi naman mga kongresista. So most likely mga kadre ng national na pamunuan ng Communist Party of the Philippines. Ito po ay napakalaking iskandalo. Hindi ko lang ma-mention ang pangalan ng source kasi kilalang kilala po siya at hindi siya handa na ang kanyang pamilya ay maapektuhan, madislocate sila, pero ito po'y professional. Kilalang kilala ito, naging may katungkulan po ito sa loob ng Kongreso din. Dati at sa iba pang ahensya ng gobyerno. Nako, mga kababayan, ang safe house ay napakalaking bahay sa isang magarang subdivision na malapit lang dyan sa House of Tambaluslos sa Batasan area. Kayo na po ang humula. Saan kaya ito? I got the details already. Hindi ko lang po minimension dito. Sapagkat ang kanyang request na maigpit, expose mo ka Eric, but protect my identity at protect the situation na hindi po madadamay ang pamilya ko. At hindi matrace na akong source mo na nagsagawa pala talaga ng sinasabi natin na conspiratorial, premeditated, highly financed, orchestrated operations of total political demolition job
against the Duterte, lalo na kay Sara Duterte at ang kasabwat, ang mga komunistang terorista at ang menensyon na pangalan, Franz Castro, active operative ng CPP, NPA, NDF at may kasama pa siyang dalawa na nagre-represent ng urban operations ng Communist Party of the Philippines. Nananawagan tayo sa ating Armed Forces of the Philippines, nananawagan tayo sa National Security Council, nananawagan tayo sa ating National Intelligence Coordinating Agency, nananawagan po tayo sa taong bayan at nananawagan tayo kay Mr. Marcos. Please come clean on this. Paparating ang National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo na open sa taong bayan na sumama sa Quirino Grandstand na pumuli, hindi na sa Liwasang Bonifacio, as announced kahapon sa kanilang TV station sa Net25. Mamaya pag-usapan natin. This is something that General Bronner, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines at ang kanyang command group, pati na po si Secretary Gibo Teodoro ng Department of National Defense at ang ating National Security Advisor, Secretary Anyo, to tell the President, sir, review natin ito. This is no good anymore. Alam nila na si Franz Castro ay isang active urban operative ng CPP, NPA, NDF, pretending to be just a party list. At ito po, kung nakita kong picture, hindi niya nadalang picture ma-identify ko ang mga kadre na kasama na nag-ooperate sa urban areas. This is something that the President must be told. Ang ginagawa ng inyong pinsan at mga alipores nila is endangering national security and endangering the government and state interests against the enemies of the people who are involved in terrorism, and they are now orchestrating as complicit and conspirators to create political conflict and bickerings and chaos in the country para magkagulo ang ating bansa. Nakakabahala, nakakatakot, nakakagimbal po ito. No? Mga kababayan, self-rated poverty, 63%, tapos inampon pa ni Marcos ang mga Afghan national. Yes, isa pa yan, pag-usapan natin. Bakit walang balita? Why is there no transparent report? Saan sila? Saan napunta? Saan inilagay? Anong kalagayan ng bansa? Sapagkat maraming balita na hindi po iisa, dalawa, tatlo lang. Karamihan dyan ay mga naging bahagi ng special operations ng Estados Unidos sa kanilang paglaban sa Taliban. So ang iba dyan, mga former Taliban fighters, mga jihadist din na na-convert at na-co-op on the side of the US interest sa Afghanistan. Ngayon, pinoproseso na makapasok sa Amerika. Ang seste, may pronouncement si President Donald Trump na hindi siya papayag ng ganong basta-basta na lang pumasok ang sino mang mga hindi po mga residente talaga at mamamayan ng Estados Unidos. So, hindi natin sigurado na ito itatanggapin ng US government under Donald Trump ngayon. But anyway, that's another topic. Puntahan natin ito. This is serious. At kung ipapatawag ako ng Armed Forces of the Philippines, sasabihin ko in an executive confidential session sino ang source at saan po ito nanggaling. Sapagkat the source cares so much. The source of the information cares so much for the security of the country and for the security of our people. So, mga 2 oras po namin tinalakay ito. Kilala din po niya si Franz Castro, hindi na niya kilala ang iba pang 2 kadre na nandun sa meeting na yon. 3 beses po niya nakita. At nang tinanong niya si Dracula, kung ba't nandito sila? Ang sagot ni Dracula, wala tayong magawa. Nasa inner sanctum sila . Wow! Dracula, inner sanctum ha? Inner sanctum ni Tambiboy. So nananawagan tayo, imbestigahan po dapat ito ng Armed Forces of the Philippines at ng ating intelligence service. At dapat ito po ay seryosohin ng ating National Defense Department at ng National Security Council. Bakit ang mga kalaban ng gobyerno estado na ina-identify namin at pinapanindigan at tanda namin ibuwis ang buhay namin na sila ay mga operative at infiltrators ng gobyerno. Sila ay may tungkuling magwasak ng gobyerno sa pamamagitan ng infiltrate sa gobyerno through Congress and their party list project, bakit hindi pinapansin po ito? Kaya baliwala po, basura yan ang kanilang impeachment complaints because yan ay pinagplanuhan. Yan ay premeditated at yan po kasama sa pakikipagsabuatan yan sila Tambiboy at Dracula. Klarong-klaro po yan. At dapat yan ay itakwil, labanan ng mamamayan at nararapat na mag-join tayo sa January 13. In many parts of the country, pero sa Metro Manila, the biggest na pagtitipon for National Rally for Prayer ay dyan po sa Quirino Grandstand na. Pero sa mga kababayan, napakalinaw na walang saysay at walang katuturan, kundi pangwawasak at isang maruming laro sa politika ang nagaganap na impeachment drama, complaints
na dapat ibasura ito ng mga kongresista at huwag intentinahin ng Senado. Sapagkat sabi ng kausap natin, kapag ipinasa yan sa Senado, mapipilitan na umakto ang Senado dahil under the Constitution, the impeachment complaints will be compelling the Senate to create an impeachment court and proceed with impeachment trial. Doon po hatulan si Vice President Sara Duterte. Nananawagan tayo kay Chis Kilay Escudero at sa mga senador na mayroon pang matitinong pag-iisip, ito po binabulgar ni Eric ngayon. May safe house na pinagplanuhan bago po ang impeachment complaints na ito at iba pang karumal-dumal na mga pampolitikang krimen, political crimes o paralysis and demolition job laban kay former President Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte, involved ang mga komunista at mga guyod ng NPA at NDF at pagwasak ng ating bayan. Involved po sila sa pagpaplano at kasama po si Tambiboy at sila Dracula sa isang safe house. Ito po ay napakaseryosong implikasyon sapagkat ito na ang sinasabi natin, ang kaguluhang nagaganap sa ating bansa ay hindi po nagkataon, ito'y sinadya. At ito po ay gustong mangyari ng mga komunista, ng CPP, NPA, NDF, sapagkat kapag may kaguluhan, magkakaroon sila ng pagkakataon para mag-agitate ng tao, magpaalsa, magkaroon po ng kaguluhan at mag-recruit upang pabagsakin ang gobyerno. That is exactly the formula na sinasabi ni Mao Zedong sa China. Anything under heaven that is in chaos is favorable to the revolution. Ang anumang kaguluhan sa ilalim ng manawak na kalawakan ay paborabling salik sa paglulunsad ng revolusyon, sabi ni Chairman Mao Zedong ng China noong buhay pa siya. Ito talaga ang nakikita natin ngayon na nagaganap sa ilalim po ng pamumuno ni Tambaboy diyan sa Kongreso at hinahayaan ni Tambaboy. Tinanong kong source, so posibleng hindi alam ni Mr. Marcos Jr. ang ganitong kalagayan. Sabi niya, he doesn't need to know because he benefits from it. He is also tolerating it. May punto. Hindi kailangang ipaalam kay Marcos sapagkat ang net effect niyan ng pag-demolish at pag-paralyze sa mga Duterte at ang pag-atake kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte, nakikinabang ng malaki si Mr. Marcos. Sapagkat nawawala ang focus ng atake sa kanya ng mga komunista at mga teroristang grupong ito at napupunta sa kanilang kalaban sa politika. So ang sabi sa akin, you know, kay Eric, the President doesn't need to know it right away. Because he benefits from it, he tolerates it. Klaro. So, klarong-klaro po ang ganda ng punto na yun na sinabi ng aming kausap. No? May witness ako, yes, may witness ako sa pag-uusap. 2 oras mahigit kami nag-usap. Kaya na-late si Eric. At ito po ay very serious implication ang nakikita natin sa national security. Nitong pagkakaroon at pag-maintain ng safe house nila Tambiboy at nila Dracula kasama ang mga komunista para doon pagpaplanuhan. Doon gagawin ang pakikipagsabwatan kung paano guluhin ang pampolitikang kalagayan ng ating bansa. At ang ginagamit nila ay ang mga taong may utang na dugo at nananagutan sa pagwasak ng ating bayan, itong mga komunista at terorista. At minensyon talaga ang pangalan ni Franz Castro at 2 pa niyang kasama. In not just 1, 3 meetings na naka-attend po ang ating source. I hope na sasabihin ko ito in a confidential session at sasabihin ko, there must be a time now na sabihan si Marcos, ipatigil mo ang ginagawang pananabutahi ng pinsan mo gamit ang pundo at kapangyarihan dyan sa Kongreso at upang palakasin ang pananabutahing pangpolitika, guluhin ang ating bansa na gamit pa niya ang mga komunistang teroristang ito. We have to tell that to the public. Kaya natin ito ibinubunyag. Hindi po ito white paper, ito ay direct conversation ni Eric at ng aking witness na dating kadre din na witness ko. Mataas na kadre din siya noon. No? Klarong-klaro mga kababayan, nakakabahala ang sitwasyon natin. It is very timely that the Iglesia ni Cristo is now calling on the Filipino people to unite and call for peace. Ang peace po natin ay isa, tanggalin na po sa Kongreso at gobyerno ang CPP, NPA, NDF at ibasura ang itong walang saysay, mapangwasak at walang katuturang impeachment complaints nila which was hashed, which was orchestrated in a conspiracy sa isang safe house na minimaintain pa nila. At malamang kung kakalat ito, isasarado nila yan Maria Provinciana. No? So klarong-klaro, no? Kaya pala solido pagwasak nila at atat na atat itong mga komunista na pabilisin
ang pagbotohan na ipa-impeach sa lower house ni Tambaloslos si Sara Duterte para iakyat sa Senado at bahala ang Senado kung hindi nila aksyonan ang kanilang constitutional duty na magbuo ng impeachment court for impeachment trial. Wow! So, klarong-klaro mga kababayan na kailangan nating manindigan for January 13.